Eddie! Umupo ka muna rito. Huwag kang parang tuod dyan sa pinto. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko hindi ka nasisipot sa usapan natin. Relax lang Ate Tessie. Alam mo naman sa gobyerno, tambak ang papeles bago makapag-out. Kumusta na ba? Mom, marami kang bagong border ah. Aba, kailangan kumayod, no? Mahirap ang buhay ngayon. Hindi pwedeng umasa lang sa padala. Oh, uminom ka muna ng malamig na tubig. Mainit sa labas. Salamat. Ate Tessie, hihiram lang po sana ako ng plancha. Ay, sorry po, may bisita pala kayo. Ay, Liza! Halika rito. Huwag kang mahiya. Eddie, si Liza. Isa sa mga pinakamabait kong boarder. Hello. Liza, kapatid ko si Eddie. Sa opisina ng gobyerno yan nagtatrabaho. Hello po, Sir Eddie. Eddie na lang. Masyadong formal yung sir eh. Anong kurso mo rito, Lisa? Education po. Bale, magiging teacher din balang araw. Sige po, Eddie. Ate Tessie, hihiram lang ako ng plancha. May pasok pa kasi ako mamaya eh. Ay, nandun sa gilid ng cabinet, Liza. Kunin mo na lang. Ang ganda niya ate ah. Pero mukhang bata pa. Huwag mong pagdiskitahan. Mag-aaral lang mabuti yan. Pero pansin mo, pasulyap-sulyap sa'yo. Kanina pa yan nakatingin sa'yo mula sa pinto ng kwarto niya bago lumabas. Napansin ko nga rin ate. Akala siguro niya hindi ko siya nakikita sa gilid ng mata ko. Ate Tessie, nakuha ko na po. Salamat po uli. Sir Eddie? Bakit? Wala lang po. Ang bango niyo po kasi. Amoy opisina talaga. Sige po. O ano, sabi ko sa'yo eh. Tinamaan sa'yo yung bata. Amoy opisina raw. Ay. Iba talagang dating ng nakabarong at matikas na kapatid ko. Mukhang magiging madalas ako rito sa boarding house mo ate. Sabihan mo si Mano dalian niya ang pag-uwi. Gaganahan ako uminom ngayon. Ay, naku. Nasaan na ba si Ate Tessie? Sabi niya, sandali lang sa palengke. Mag-isang oras na ako rito sa sala. Ay, naku. Ay, Sir Eddie? Ay. Kanina pa po kayo rito? Akala ko po umalis na kayo kasama ni Ate Tessie. Lisa, hindi. Iniwan ako rito. May nakalimutan daw bilhin na sahog para sa pulutan mamaya. Ikaw ba? Bakit hindi ka pa nakabihis? Akala ko may pasok ka. Wala na po kaming klase. Vacant po namin buong hapon. Teka lang po mukhang pinagpapawisan kayo. Ipagtitimpla ko lang po kayo. Ay, naku, wag na. Nakakabala pa ako sa'yo. Baka nag-aaral ka. Ano ba kayo, Sir Eddie? Hindi naman po abala yon. Sir Eddie, totoo po ba yung sabi ni Ate Tessie? Sa Malacanang po kayo nagtatrabaho? Sa isang ahensya ng gobyerno lang, Liza. Hindi naman sa Malacanang mismo, pero medyo busy talaga ngayon. Alam mo na, kaka-revolusyon lang nitong Pebrero. Maraming inaayos na papeles. Ang galing naman po. Ako pangarap ko lang talagang makatapos para makatulong sa amin sa probinsya. Ito po. Kalamansi juice, pamatid uhaw. Salamat Sakto to, ang sarap. Marunong ka pala mag-istima ng bisita Siyempre naman po, sabi ni Ate Tessie, dapat daw laging maayos ang pagtanggap sa inyo rito. Pero sa totoo lang po, gusto ko rin naman talagang lumabas para makipagkwentuhan sa inyo. Talaga? Bakit naman? Kasi po, ang seryoso niyo tingnan palagi. Parang ang dami niyong iniisip. Gusto ko lang po siguradong komportable kayo habang naghihintay. Gusto niyo po ba ng biscuits? May dala ako galing sa kantin kanina. Naku, wag na. Busog pa ako. Alam mo, Liza, napapansin kita kanina pa. Kapag dumadaan ako rito, laging nakasilip ka sa pinto. May kailangan ka ba sa akin? Napapansin niyo po pala yun. Nakakahiya naman. Wala naman po, Sir Eddie. Natutuwa lang po akong tingnan kayo. Ang tikas niyo po kasi sa barong niyo.
bagay na bagay po sa inyo. Oh, sus, bagay na bagay. Bolera ka rin pala. Pero salamat ah. Nakakawala ng pagod yung mga sinasabi mo. Kung gusto niyo po bukas, kung bibisita po kayo uli, ako na po magluluto ng merienda para sa inyo. Ano po bang paborito niyo? Ay, kahit ano basta luto mo eh. Mukhang mapapadalas nga talaga ako rito, Liza. Hindi na dahil sa kapatid ko, kundi dahil sa maganda nag-aasikaso sa akin dito sa sala. Sir Eddie naman eh. Baka marinig tayo ni Ate Tessie niyan. Oh, Eddie, hindi ka pa uuwi. Tapos nang inuman yun ni Manong mo ah. Kanina pa nakahilik yun sa kwarto. Ate, may tatanong lang sana ako eh. Tungkol dun sa border mo kay Liza? Sabi ko na nga ba eh. Kanina ko pa napapansin ang mga tinginan niyo sa sala. Bakit? Itatanong mo kung may boyfriend na. Parang ganun na nga eh. Seryoso ako ate, gusto ko siya. Bahala ko sanang ligawan kung papayagan mo ko. Eddie, kapatid kita. Pero si Liza, responsibilidad ko yan sa mga magulang niya. Bata pa yan, nag-aaral pa. Sigurado ka ba riyan? Baka paglaruan mo lang mapahiya pa ako sa probinsya nila. Hindi ko siya paglalaruan. Nakikita mo naman ako, di ba? Maayos ang trabaho ko. Nasa edad na ako. Eh, gusto ko na siya makilala ng gusto at alam mo na, alagaan. O sige, dahil kapatid kita at alam kong hindi ka naman gago, o sige na. Pero babalaan kita ha, Eddie. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa loob ng bahay ko. At huwag mong pababayaan ang pag-aaral niyan kung di ako mismo ang magtataboy sa'yo palaba. Tisa! Tito! Salamat po sa pagsundo. Nakakapagod din kasing mag-abang ng jeep kapag ganitong oras. Sabi ko naman sa'yo, basta wala akong gaanong ginagawa sa opisina, dadaanan kita rito. Gutom ka na ba? Doon tayo sa paborito mong kainan sa kanto. May sasabihin din ako sa'yo na seryoso. Dahan-dahan sa pagkain. Baka mabulunan ka. Ang sarap po kasi ng ulam. Salamat po rito, Sir Eddie. Ano po ba yung seryosong sasabihin nyo? Nakakakaba naman po kayo. Liza, ilang buwan na rin akong pabalik-balik sa inyo, di ba? Alam mo naman siguro na hindi lang yun dahil kay Ate Tessie. Opo. Alam ko naman po. Ramdam ko naman. Gusto kita, Liza. Hindi lang bilang border ng kapatid ko eh. Gusto kita maging girlfriend. Alam kong 10 taon nang tanda ako sa'yo at nag-aaral ka pa pero seryoso ako. Hindi ako naglalaro lang. Sir Eddie, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Gusto ko rin naman kayo pero natatakot ako eh. Baka kasi hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko kapag nag-boyfriend ako. Pangako, hindi ako magiging hadlang. Tutulungan pa kita. Ako ang maghahatid sundo sa'yo para hindi ka nahihirapan. Ako ang magiging sandigan mo kapag pagod ka na sa mga requirements mo. Talaga po? Hindi niyo po ako iiwan kapag naging pasaway ako o kapag naging busy ako sa school? Hindi. So, pwede na ba ako maging bodyguard mo habang buhay? Bodyguard talaga? Sige na nga po. Pero wag niyo akong lulukuhin ah. Salamat, Liza. Pangako. Hindi kita bibiguin. Busin mo na yung pagkain mo. Yatid na kita para makapag-review ka pa. Opo, honey. Honey agad? Ayaw niyo po? Oo, sige. Sir Eddie na lang ulit. Sige na nga. Honey na kung honey. Mas bagay naman.
umuulan, basang-basa tayo, Eddie. Buti na lang nakasilong agad tayo rito sa boarding house. Wala pa naman si Ate Tessie. Oo nga. Muntik na tayo abutan ng baha sa kalsada. O ito, gamitin mo muna tong bimpo ko. Baka sipunin ka. Salamat. Ang lamig. Nanginginig ako. Halika rito. Hayaan mong painitin kita. Eddie, baka dumating si Ate Tessie. Malayo pa yun, honey. Alam mo naman kapag umuulan, natatagalan yun sa palengke. Ay, nako. Ang bango-bango mo, Lisa. Kahit basang-basa ka ng ulan, napakaganda mo pa rin. Eddie, wag. Alam mo, hindi pa pwede. Mahal na mahal kita. Alam mo yan, di ba? Hindi ko na kayang pigilan kung nararamdaman ko tuwing malapit ka sa akin. Doon na tayo sa kwarto ko, Eddie. Ako rin naman. Gustong-gusto kita. Kahit anong mangyari, sa'yo lang ako, Eddie. Halika. Ano, Lisa? Handa mo na ba ibigay ang katawan mo sa akin? Oo, handang-handa na ako. Basta ipangako mo sa akin na pagkatapos nito, ano man ang maging resulta, hindi mo ko iiwan. Iingatan mo ko. Pangako, iingatan kita. Eddie, buntis si Liza! Estudyante siya rito, pinagkatiwala siya sa akin ng mga magulang niya. Paano ko ito sasabihin sa kanila? Anong itatawag nila sa akin? Pabayang tagapangalaga? Ate Tessie, huwag niyo po kaming itaboy. Patawad po talaga. Natakot lang po kami kaya ngayon lang kami nagsabi. Liza, ang bata-bata mo pa. Ang pangarap mo, paano na? Akala ko ba gusto mong maging teacher? Paano ka mag-aaral lang may dinadala ka sa tiyan mo? Ate, wag mo siyang pagalitan. Ako ang may kasalanan. Ako ang mas matanda rito. Pero, nakapag-isip na ako. Hindi ko siya tatakbuhan eh. Pakakasalan ko si Liza. Pakakasalan? Saan? Sa West? Eh di hindi biro ang pamilya. Alam ko, ate. May trabaho ako sa gobyerno. Sapat yun para itaguyod sila. Lilipat kami ng tirahan para hindi ka na rin maipit sa sitwasyon. Pero ang hiling ko lang, tulungan mo kaming kausapin ng pamilya niya. Ay, ako isipin nila na nandisgrasya lang ang anak nila. Nakakainis kayong dalawa. Akala niyo ba madali ang pinasok niyo? Ay. Pero sige, dahil mukhang handa ka naman panagutan to, Eddie. Tutulungan ko kayo. Pero bukas na bukas, pumunta na tayo sa West. Ayokong lumaki ang tiyan ni Liza nang walang papel na pinangahawakan. Salamat, ate. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa kanya. Salamat po, Ate Tessie. Salamat, Eddie. Honey, nandito na ako! Papa! Ano po? Papa! Oh, dahan-dahan. Baka mabuwal si Grace. Bless kayo, mga anak. Oh, Junjun, bakit pawis na pawis ka? Nagabulan na naman ba kayo? Opo, Papa. Si Grace kasi ayaw ibigay yung robot ko eh. Hindi kaya, inihiram ko lang eh. O siya, sige na. Tama na yan, Grace. Ibalik mo muna kay kuya. Junjun, huwag ka madamot sa kapatid mo. Nasaan ba ang mama niyo? Nandun po sa lamesa, Papa. Sabi niya wag daw maingay kasi ang dami niyang sinusulat. Honey, break muna. Kanina ka pa yata nakayukuri yan sa mga Manila paper mo. Ay, Eddie, nandyan ka na pala. Patawad hindi kita naasikaso agad. Kailangan ko kasi matapos tong visual aids para sa demo teaching ko bukas. Ang hirap pa namang mag-cut out ng mga letra. Ay, nako. Ayos lang yan. Akin na. Ako na ang gugupit yan. Magaling yata to sa arts noong elementary ah. Ikaw muna ang kumain. Nagisa ako ng ulam bago ako pumasok kanina. Initin mo na lang, Han. Salamat, Eddie ha. Gutom na nga rin ako eh.
Pasensya na ha, imbis na ikaw ang pinagsisilbihan ko pag uwi mo galing gobyerno. Ikaw pa tong sumasalo sa trabaho ko rito sa bahay. Ano ka ba? Usapan natin to, di ba? Gusto ko makatapos ka. Konting days na lang. Magiging ganap na teacher ka na. Hayaan mo, pagdating ng araw, ako naman ang magpapahinga habang ikaw ang nagtuturo. Sus, hindi ka naman mapapakali kapag walang ginagawa. Pero seryoso, Eddie. Salamat sa pag-aalaga sa mga bata, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako sa pag-aaral. Ay, alam mo naman, basta para sa kinabukasan natin, honey. Lisa! Ate Tessie! Junjun! Grace! Nasaan kayo? Oh, Eddie! Ano ba yung pagsigaw mo? Akala ko naman may sunog. Kakain pa lang kami ng tanghalian. Anjaryo! Anjaryo! Nakuha ko na! Lumabas na resulta ng teacher's board! Ano, Eddie? Totoo? Nahanap mo bang pangalan ko? Huwag mo akong biruin ha, baka atakihin ako sa puso. Sandali lang. Letters. S, 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 S. Senga, Setoban, Simporoso, Soldado. Ito na! Sugayan! Liza Marie Reyes! Ani, nakapasa ka! License teacher ka na! Diyos ko, ito na nga! Nandito ang pangalan ko! Eddie, salamat! Di ba? Salamat sa lahat ng pagtitiis mo habang nag-aaral ako! Ay, sabi ko na nga ba eh. Iba talaga kapag masipag. Congratulations, Liza! Sabi sa'yo, ang pagpupuyat nyo ni Eddie magbobonga rin. Papa, bakit umiiyak si Mama? May masakit ba sa kanya? Ay, naku, hindi na. Halika. Umiiyak si Mama dahil masaya siya. Teacher na ang mama mo. Pwede na siya magturo sa school mo. Wow, ang galing ni Mama! O ano pang tinatayo-tayo ni Rian? Eddie, tawagin mo ng bayaw mo. Di ba sabi niya kapag nakapasa si Liza, ipapasok niya agad sa elementary school doon sa bayan? Oo nga pala. Sabi nga pala ni Bayaw, regular slot agad yun basta may lisensya na. Lisa, tatawag lang ako sa kanto gagamit ako ng payphone. Eddie, pakialis naman yung niluluto mong isda. Parang ayaw ko na sikmura ako yung amoy eh. Hala, bakit? Paborito mo to teka lang Lisa, ilang linggo na bang masama ang pakiramdam mo? Huwag mo sabihin. Ginawa ko na yung test kanina sa school clinic bago ako umuwi. Positive, Eddie. Buntis na naman ako. Ano? Totoo ba? Honey, blessing yan! Magkakaroon na naman tayo ng bagong baby! Pero paano ang trabaho ko? Eh di kaka-regular ko lang nung 1 taon. Nagmamasteral pa ako para sa promotion. Paano kung maging hadlang to? Baka isipin ng principal na hindi ako focus sa pagtuturo dahil palagi akong pagod o absent dahil sa bata. Ay, nako. Halika, honey, makinig ka. Walang hadlang-hadlang sa pamilya nating to, okay? Nakatapos ka nga ng board exam habang nag-aalaga ng 2 bata, di ba? Ngayon pa ba tayo susuko? Iba ngayon, Eddie. Mas mataas na ang expectations sa akin. Ang dami kong pangarap para sa atin. Ayoko mawala lahat dahil lang sa hindi natin na plano to ng maayos. Kakayanin natin. Tayong 2. Kaya ng dati, mahal ko. Siya, halika na rito. Magpahinga ka na. Ako na magliligpit nito. Nasaan ang ilong ni Paolo? Nasaan? Ayun! Bulaga! Ang gwapo talaga ng bunso ko. Manang-mana sa tatay. Huwag kang malingot. Baka mahulog ka sa daw yan. Eddie, huwag mo masyadong paglaruan yan. At baka magsuka. Kakadede lang yan. Salamat, Ito, Han. uminom ka muna ng kape. Salamat, honey, Eddie, sa totoo lang, iniisip ko na ngayon pa lang kung anong kinabukasan ang maibibigay natin sa 3 nating anak. Paano paglaki nila? Paano yung college nila, yung future nila? Bakit mo naman naitanong yan? Maayos naman ang kinikita natin. Pag-ipunan natin yan. Alam ko naman, pero
Sabi kasi ng dati kong co-teacher na nasa abroad na, doble o triple raw ang kikitain ko doon kung sakali. Ay, si Mercy, yung dati kong co-teacher, nagpadala siya ng mga requirements ko para makapagturo ako sa New York. New York? Lisa, wag mo nang isipin yun. Masaya na tayo rito. Hindi natin kailangan na sobrang daming pera kung magkakahiwalay naman tayo. Eh di hindi to biro. Kulang na kulang ang kinikita natin kung iisipin ng kolehiyo ng 3 bata. Si Junjun mag-high school na sa susunod na taon. Yung sahod ko bilang teacher at yung sahod mo sa gobyerno, sapat lang sa pang-araw-araw. Gusto ko silang pag-aralin sa magagandang school. Ay naku naman, Lisa. Maayos ang buhay natin. Nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. May maayos tayong bahay at nakakapag-aral sila. Ano pa ba ang kulang? Bakit kailangan lumayo ka pa? Ang kulang, Eddie, ay yung seguridad. Paano kung may magkasakit sa atin? Paano kung tumaas na naman ang mga bilihin? Gusto ko ng buhay na hindi tayo nagbibilang ng barya tuwing kinsenas katapusan. Ay naku naman. Pero ang kapalit niya na yung pagkakalayo natin. Paano ang mga bata? Si Paolo, sanggol pa. Lalaki siyang hindi ka kilala. Nandyan ka naman, di ba? Ay naku naman. Sabi mo noon magtutulungan tayo. Eh di sakripisyo lang to. Ilang taon lang makakaipon tayo. Tapos kukunin ko kay Yoriano kaya uuwi ako na may sapat ng pera para mag-business. Pag-isipan natin na mabuti yan, Lisa. Huwag natin biglain. Nakapag-isip na ako, Eddie. Ngayon, ikaw na lang ang hinihintay ko kung susuportahan mo ko o hahayaan mo lang akong mangarap mag-isa. O yan. Nakapila na yung mga maleta mo. Sigurado ka na ba sa lahat ng dala mo? Mga dokumento mo. Yung jacket. Malamig daw doon sa New York, sabi ni Mercy ah. Oo, Eddie. Naka-folder lahat sa hand carry ko. Parang bigla akong pinakabahan, Eddie. Pwede pa ba akong umatras? Ngayon ka pa ba atras? Naka-check-in na ang mga gamit mo. Huwag ka mag-alala. Gaya ng usapan natin, ako na ang bahala rito. Mag-focus ka lang doon. Ha? O siya, mag-iingat ka palagi, okay? Mama, huwag ka na lang kaya umalis. Pwede naman tayo magtipid na lang dito eh. Ayoko wala ka sa graduation ko sa susunod na taon. Grace, anak. Sandali lang si Mama doon. Para sa inyo rin to. Diba gusto mo maging doktor? Pag-iipunan ni Mama yon. Ay, anak, huwag ka nang umiyak. Sige ka, papangit ka niyan. Ma, mag-iingat ka dun ha. Ako nang bahala kay Papa rito. Ako nang tutulong sa kanya sa mga bata. Salamat, Junjun. Ikaw na ang panganay. Ikaw ang katuwang ng papa mo. Paolo, halika rito kay Mama. Pakabait ka, ha? Huwag mong pasasabugin ang uli ni Papa sa kakulitan mo. O siya. Lisa, oras na. Tinatawag na yung flight mo. Eddie, honey. Salamat. Salamat sa pagpayag. Alam kong labag sa loob mo to pero ginawa mo pa rin para sa akin. Pangako, hindi ko sasayangin ang sakripisyo mo. Tatawag ako agad paglapag ko sa New York. Siya. Sige na, umayo ka na. Basta, tandaan mo, kahit anong mangyari, may bahay kang babalikan dito. Mahal na mahal kita, honey. Mahal na mahal ko rin kayo. Sige na, aalis na ako. Mama, balik ka agad. Sige na, tama na yan, nakapasok na si mama niyo. Kaya na mga anak. Marami pa tayong gagawin sa bahay eh. Paolo, Junjun, Grace, halina kayo. Hello honey? Napatawag ka? Madaling araw na riyan, di ba? Dapat nagpapahinga ka na. Eddie, hindi ako makatulog. Kaninang hapon, may ni-raid na factory malapit sa tinitirahan ko. 3 sa mga kasama ko rito kinuha ng immigration. Hindi na nakabalik. Hindi na nakabalik? Ano?
ba't nang matutuloy yan? Sinasabi ko na sa'yo, Liza, delikado na riyan. 7 taon na ang tourist visa mo. Paso na yan. TNT ka na riyan, honey. Umuwi ka na. Umuwi? Eh di ano gagawin ko yan? Babalik ako sa pagtuturo, nakakarampot ang sahod. Paano ang tuition ni Junjun sa kolehiyo? Paano pangarap nating bahay? Hindi pwedeng umuwi ako ng talunan. Di ka talunan. Napagtapos mo ang mga anak natin. Sapat na yun. Magkasama-sama na tayo. Yun ang importante. May paraan, Eddie. Nakapag-usap kami ni Mercy. May kakilala siyang Amerikano, si Robert. Retired military. Kailangan niya ng pera. Kailangan ko ng green card. Green card? Robert, anong kinalaman na Amerikano sa green card mo? Magpapakasal kami, Eddie. Kunwari lang, business transaction. Magbabayad ako sa kanya ng fixed amount buwan-buwan kapalit ng papeles para maging legal ako rito. Kapag naging citizen na ako, mas madali ko na kayong makukuha ni na Paulo. Magiging legal na rin kayo rito. Ano yun? Magpapakasal ka sa iba habang asawa kita? Liza, nasa kitanoon ka ba? Kasal tayo sa simbahan sa West, harap ng Diyos. Sa papel lang yun, Eddie. Sa papel lang. Hindi ko naman siya tatabihan sa kama. Titira lang ako sa address niya para sa mga inspeksyon ng immigration. Ikaw pa rin ang asawa ko sa puso ko. Pero kailangan nating mag-divorce rito para matuloy ang plano. Divorce! Pinaglalaroan mo ba ang sumpa natin? Para sinaksak mo ako sa sinasabi mo! Hindi ko kaya, Liza! Hindi ko kaya isipin na may ibang lalaki na tumatawag sa iyo asawa kahit sa dokumento lang! Eddie! Intindihin mo naman ako! Diyos ko naman, Liza! Pagod na ako sa kakatago. Pagod na akong laging nakatingin sa likod ko na baka may pulis. Ginagawa ko to para sa ating lahat. Kung hindi ka papayag, habang buhay na lang tayong ganito, magkahiwalay at laging natatakot. Hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam kung sino ka na, Liza. Parang nalamon na na Amerika ang prinsipyo mo. Umayos ka na, Eddie. ko Para naman. sa mga bata, para sa kinabukasan natin, isang pirma lang naman sa divorce papers. Tapos na. Pag nakuha ko ng citizenship, pakakasalan kita ulit. Pangako yan. Pag-iisipan ko. Kailangan ko huminga, Liza. Nakakasakal to hinihingi mo. Sige, pero huwag kang magtagal. Mainit ang immigration ngayon. I love you, Eddie. Tandaan mo yan. I love you. Pero bakit parang binibenta mo na ang kaluluwa natin? Tay, tingnan mo muna to. Huwag mo iwasan. 3 linggo na tong padala ni Mami. Ngayon ko na nakuha sa post office. Ako naman, Junjun. Ano ba yan? Alam mo naman pagod ako sa opisina. Tsaka marami na tayo litrato na mamumurayan sa album. Hindi to pang album, Tay. Tignan mo yung background. Sabi ni Mama, nung 1 linggo, nagtatrabaho siya sa ospital. Bilang aide, di ba? Bakit dito sa mga litrato, nasa beach siya? At tignan mo kung sinong kasama niya. Ay, naman. Baka day off niya. O kaya naman ay pasyal na kasama niya sa trabaho. At itong lalaking to, baka ito yung sinasabi niyang Robert na tutulong sa papeles niya. Robert? Tay, tignan mo yung kamay ng Robert na yan. Nakaakbay sa balikat ni Mama. Tapos yung isang kamay, nasa bewang na. At tignan mo yung ngiti ni Mama. Iba yan, Tay. Hindi yan ngiti ng taong natatakot ma-deport. Yan ang ngiti ng taong nagpapakasaya habang tayo rito nagtsatsaga sa dilata. Junjun! Mama mo ang pinag-uusapan natin. May respeto ka dapat ah. Alam mo kung gaano kahirap ang mag-isa sa ibang bansa para lang mapagtapos kayo? Respeto? Tay, re-respetuhin ko siya kung re-respetuhin niya rin tayo. Nakita mo ba yung video na pinadala niya nung birthday ni Paulo? Naka-makeup siya, may bagong alahas, naka-designer clothes. Samantalang ikaw, 3 taon mo na suot yung sapatos mong butas ang swelas. Dahil inuuna mo ang tuition namin. Sakripisyo niya yun. Kailangan niya magbuka maayos doon para hindi siya paginalaan. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Tay. Kitang-kita dito sa isang litrato, may suot siyang singsing. Hindi yan yung kasal nyo. Iba ang bato, mas malaki, Tay. Nakalimutan na tayo ni Mama. Ginagamit na lang niya yung papeles na dahilan para may tago ang totoo na may binuo na siyang bagong pamilya ron habang ikaw umaasa pa rin sa wala. Tama ng bata ka! Malis ka na rito, Junjun. Mag-aaral ka na lang. Huwag mong pakialaman ang relasyon namin ng mama mo.
Sige tay, magbulag-bulagan ka kung yan ang gusto mo. Pero huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag isang araw, hindi na papeles ang pinadala sa'yo rito, kundi balita na hindi na siya kailanman babalik. Love, I enjoyed our dinner tonight. Can't wait to be in your arms again. See you tomorrow. Ano to, Lisa? Bakit ganito ang text mo? Love, di naman yun ang tawagan natin ah. Sumagot ka, Lisa. Sumagot ka. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ay, Diyos ko, hindi para sa akin to. Iba na, minamahal niya. Eddie, ano yung hawak mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang namatayan. Ate Tessie, pinapadala ni Lisa, divorce papers. Sabi niya, kailangan daw to para maayos ng petisyon niya sa aming mag-aama. At naniwala ka naman. Eddie, 7 taon na siyang wala rito. Ang divorce, katapusan na yan ang kasal nyo. Sabi niya sa papel lang to, ate. Na kapag nakuha na niya ang citizenship, papakasalan na niya ako uli. Magpapauto ka sa pag-ibig, Eddie. Tignan mo ang mga anak mo. Nag-aaral sila pero nakikita nilang nadudurog ang tatay nila. Pirmahan mo na kung yan ang gusto niya. Pero wag mong asahan na babalik pa siya gaya ng dati. Para sa pangarap, pipirma ako. Kahit ang kapalit ay yung sarili kong puso. Hello, Lisa. Salamat at sumagot ka rin. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Ilang linggo na kitang sinusubukan tawagan pero laging out of coverage ang nakukuha ko. Eddie, huwag mo na akong tatawagan sa numerong ito pagkatapos nito. Magpapalit na ako ng SIM card. Ha? Bakit? May problema ba riyan? Honey, nagpadala ako ng sulat sa email mo. Hindi mo ba nabasa? Yung bunso natin, si Paulo, magtatapos na ng high school sa susunod na buwan. Karangalan siya, Lisa. Proud na proud tayo sa kanya. Gusto ko sana niyang makausap para lang... Makinig ka, Eddie. Itigil na natin to. Pagod na ako. Pagod na ako sa kakatago sa likod ng mga kumusta at balita tungkol sa mga anak natin na para bang may babalikan pa ako riyan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Di ba ang usapan natin sa papel lang yung divorce? Di ba kukunin mo kami riyan kapag maayos na lahat? 15 taon, Lisa! 15 taon kita hinintay! 15 taon na rin akong nagbago, Eddie. Hindi na ako yung border ng kapatid mo na nakilala mo noon. Ang divorce na pinirmahan mo, totoo na yon. Matagal na kaming kasal ni Robert. Hindi lang para sa papeles, kundi dahil mahal ko siya at masaya ang buhay ko rito sa tabi niya. Robert! Yung Amerikano! Lisa, asawa mo ako! May pamilya tayo rito! Paano mo nasasabi mahal mo siya? Samantala ako nangulila rito para lang mapagtapos sa mga bata! Ipinadala ko ang pera para sa pag-aaral nila, di ba? Ginampanan ko ang parte ko bilang provider. Pero bilang asawa, wala na yun, Eddie. Matagal lang namatay ang nararamdaman ko sa'yo bago pa man ako lumipad pa Amerika. Naging obligasyon na lang kita, kaya pakiusap. Humanap ka na ng ibang babae. Mag-asawa ka na rin para tumigil ka na sa kakahintay sa akin. Humanap ng iba, Lisa! Ibinigay ko ang buong buhay ko sa'yo! Hindi ako tumingin sa ibang babae dahil natatakot ako madumihan ng pag-ibig ko sa'yo! Ngayon sasabihan mo ako na humanap ng iba! Para mo na rin ako pinatay, Lisa! Mas mabuti nang patayin ko ng pag-asa mo ngayon kaysa habang buhay kang umaasa sa wala. Huwag ka nang tatawag ulit. Mag-ingat ka na lang. Paalam na, Eddie. Lisa! Honey! Wag! Lisa! Oh, Diyos ko. Lisa! Bakit mo naman nagawa sa akin to? Sabi ko sa'yo, tay. Sabi ko sa'yo, lolokohin ka lang ng babaeng yun. Ngayon ano? Ngayon pinamukha niya na sa'yong basura ka na lang.
Maniniwala ka na ba? Tama na, Junjun. Tama na. Kuya, tumigil ka na! Kita mong nahihirapan na si Papa eh! Papa, halika na. Humiga ka muna. Ang init-init mo, Tay. Bakit niya nagawa yun? Ibinigay ko ang lahat. Inintay ko siya. Labing taon. Pangarak 15 taon ako nag-isa rito para lang sa kanya. Yun ang mali mo, Tay. Masyado ka naging mabait. Binigay mo ang buhay mo sa taong matagal nang patay ang tingin sa'yo. Grace! Ano nangyari? Bakit kayo nasa sahig? Wala yung baso. Nahulog ko lang. Huwag mong tapakin ng bubog. Pa, tingnan niyo ang sarili niyo. Basang-basa kayo ng pawis pero nanginginig kayo sa lamig. Kanina ko pa naririnig ang ubo niyo hanggang sa kabilang kwarto. Bakit hindi kayo nagsasabi? Ayos lang ako. Pagod lang to. Kulang lang sa pahinga dahil sa dami na iniisip. Papa, ang init niyo. Nilalagnat kayo ng mataas. At bakit? Bakit may dugo itong panyo niyo? Papa! Huwag mo sasabihin sa mga kapatid mo. Lalo na kay Paula. Ayoko mag-alala yung bata. Naku, malapit na ang graduation niya. Huwag mo ipapaalam kahit kanino, Grace. Pakiusap. Pero Papa, kailangan niyo ng doktor. Ilang buwan na kayong hindi kumakain na maayos simula nung huli kayong mag-usap ni Mama. Pinapatay niyo sarili niyo sa sama ng loob eh. Masakit dito, anak. Mas masakit pa sa ubo ko. Parang may nakadagan na semento. Ay, naku. Tulungan mo na ako makatayo. Kailangan ko pang pumasok bukas. Ay, sana pala. Alam mo na ba, balakunin ng mama mo si Paolo para pag-aralin sa Amerika. Naikwento na po sa akin yun ni Paolo. Kaya, kailangan ko magtrabaho dahil anumang oras eh. Pwedeng umalis ang kapatid mo. Papa, sarili niyo naman ang isipin niyo. Halika na po. Nagsasandal kita rito sa upuan. Talagang itutuloy mo to, Paolo? Tingnan mo si tatay. Halos hindi na makatayo ng diretso dahil sa sakit, tapos iiwan mo pa siya para sumama sa babaeng yun sa New York. Kuya! Huwag mo naman tawagin babaeng yun si Mama. Siya ang nagkasikaso ng visa ko. Gusto ko lang magkaroon ng magandang future At doon ako mag-aaral. Mas malaki mararating ko rin kaysa mabulok dito. Future? O baka gusto mo nang magpakasarap kasama ang bagong pamilya ni Mama habang kami rito ang sumasado sa pagpapagamot ni Papa? Tama na yan. Junjun, Paula. Huwag kayong mag-away sa harap na maraming tao nakakaya. Tay, sorry po. Pero ayoko po talaga masahin tong chance na to. Sabi ni Mama, doon na ako sa bahay nila titira. Malaki raw ang kwarto ko roon. Magpapadala po ako ng pera para sa gamot niyo kapag nakahanap na ako ng part-time job. Paula, anak, hindi pera ang kailangan ko. Pero naiintindihan ko. Bunso ka at alam ko matagal mo rin hindi nakasama ang mama mo. Siguro panahon na rin para makilala mo siya ng gusto. Salamat, Tay. Akala ko po magagalit kayo. Kailan?
Paano ako magagalit sa anak na gusto lang namang umunlad? Pero Paolo, isang pakiusap lang. Kapag nandun ka na, kapag nakita mo na siya, huwag mong kalimutang may pamilya ka rin dito. Huwag mong kakalimutan ang kuya at ate mo. Halika. Sige na. Lumakad ka na. Mag-iingat ka sa biyahe mo, ah. Sabihin mo sa mama mo. Ay, wala. Huwag mo na palang sabihin. Basta, mag-iingat ka, anak. Opo, tay. Paalam, kuya. Wala na, Tay. Tayo na lang nila Grace ang natira. Basta, kahit anong mangyari, ha? Sama-sama pa rin tayo. Opo, Tay. Hindi ko po kayo iiwan. Tay. Kamusta na pakiramdam nyo? Wala na bang ubo? Wala na, anak. Salamat sa pag-aalaga niyo ni Grace. Ang sarap palang huminga ng malalim nang wala nang masakit sa dibdib. Physical man o emosyonal. Ay, sandali lang. Si Paolo tumatawag. Teka, Junjun, sagutin ko lang ito, ah. Ila-loudspeaker ko na para marinig mo ang usapan namin. Hello, anak! Napatawag ka! Madaling araw na rin sa New York, di ba? Tay, happy birthday po! Kumusta na po, Tay? Sino Kuya Junjun at Ate Grace? Si Junjun pala kasama ko rito. Si Grace wala pa. Tay, pasensya na po kung ngayon lang ako nakatawag, ha. Busy po kasi lagi sa dalawang trabaho. Naku, salamat, anak. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay maayos ka rin. Kumusta ba? Kumusta ang mama mo? Ayun po, Tay. Laging wala ako sa bahay. Si Robert po ang madalas kong kasama rito. Tay, sorry po, ha. Ngayon nandito na ako. Na-realize ko po lahat ng sakripisyo ninyo. Iba po pala yung buhay na kinalakihan ko riyan sa inyo. Simple pero napakapayapa. Huwag mo nang isipin yun, Paolo. Mag-aaral ka lang na mabuti riyan. Ha? Hindi ako nagtatanim ng galit sa mama mo. Abay, sabihin mo sa kanya. Napatawad ko na siya. Matagal na. Hindi para bumalik kami sa dati, kundi para magkaroon ako ng puwang para sa sarili kong kaligayahan. Lolo Eddie! Surprise! Aba! Ito na ang pinakamakulit ko nga po! Halika rito, halika nga! Aba, patingin nga! Ang laki-laki mo na! Ano po, Lolo? Ito po, may drawing ako para sa'yo. Happy birthday po! Ay, nako, mano po. Napakaganda naman ito. Isang malaking bahay na may maraming puno. Napakarami nga. Salamat po, siya, eto, kumuha ka na ng kalamyas doon sa mangkok. Bagong pitas yan. Tay! Hi, Grace! Happy birthday! Ay, nako. Pasensya na medyo natagalan sa traffic. Naku, wala yun. Eto, dala ko yung paborito niyong pansit malabon at Aba! kasama pang mainit na puto. Aba, maraming salamat talaga, Grace. Ang mga paborito ko. Ang dami naman ito. Mukhang pag-isang barangay na ang pinamili mo. Minsan lang naman to, Tay. At saka kailangan natin mag-celebrate. Tingnan mo nga yung mukha mo, ang pinkish na. Ibang-iba na sa itsura mo nung nakaratay ka lang sa ospital. Proud na proud kami sa'yo, Tay. Tay, alam mo ba, si Paolo nag-chat sa akin kanina. Oh,
Sabi niya gusto raw niya mag-ipon para makauwi rito sa susunod na taon. Gusto niya raw maranasan uli yung ganitong handaan. Ay, mabuti kung ganon. Kanina nga nang tumawag siya sinabi na rin niya yan sa akin. Ang sabi ko naman, lagi may bakanting upuan para sa kanya rito sa lamesa natin. Kahit ano pang nangyari, kapatid niyo pa rin naman yun. Opo, Tay. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Oh, tignan mo yung apo mo. Inuubos na yung cake. Lolo, kain tayo. Masarap yung cake. Oh, siya, sige po. Kakain tayo ng cake. Napakasaya ko ngayong araw na ito. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang makita kayong lahat na masaya at magkakasama. Noon, akala ko ang New York ang dulo ng mundo ko. Akala ko doon nagtapos ang kwento ko nung sumama si Lisa sa iba. Pero heto ako, buhay na buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalawang pagkakataon. Masendan ko kaya ng voicemail si Lisa. Sandali lang. Lisa, kung maririnig mo man ito, gusto ko lang malaman mo na maayos na kami rito. Hindi na ako galit. Salamat sa mga anak natin. At salamat na rin sa sakit. Dahil doon ko nalaman kung gaano ako katatag. Mag-iingat ka palagi, ha? Paalam. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.